Good day mga tol! Kamusta po kayong lahat? Alright, sa araw po na ito, sa episode na ito, ating pag-usapan yung katatapos kong ni-repair na door lock actuator ng aking Corolla 9 generation. Okay, so matanda na yung sasakyan natin. Ang dami nang lumalabas na mga sakit, ano? So, samahan niyo ako. Okay, so nasira na naman yung left passenger side rear na door lock actuator ng aking Corolla 9. Pero naisabay ko kasing pinindot yung unlock button ng central locking system at saka sumabay din naman yung pag-open ng aking passenger doon sa door latch doon sa labas. So nung nagsabay sila, narinig ko nagkaroon ng parang click doon sa may bandang likuran. So from that moment, alam ko na may nasira na naman. So nagkatotoo nga yung aking hinala guys. So nasira ulit yung door actuator. Nung nakaraan, inayos ko naman dun sa front right passenger side. Okay, so ngayon since meron akong experience dun sa front right passenger side, bumili na ako ng pyesa door lock actuator para naman sa left rear passenger side bago ko pa yan ginawa, no? Pumunta tayo doon sa ating Corolla 9 generation Shopee collection. So yan sa screen ninyo, pinapakita ko po sa inyo. Pagka punta ko doon sa ating Shopee store ay pumunta ko doon sa section ng mga doors o di kasi electronics. Pwede rin i-search dyan. So, kung naghanap kayo ng mga pyesa, pumunta rito, and then hanap kayo ng pyesa na gusto niyo. So, madalit sabi, so bumili ako ng door actuator na para naman sa rear left side. At ito na nga, at dumating na nga. Ayan guys, so binuksan ko na yung aking door panel at ganito ko siya ginawa. Okay, so nakita ko na guys yung problema. Di siya actuator kundi itong itong door lock mismo. Yun, sira. So ito yung sira. This is what's broken. Can you see it? Now let's try to test the actuator. Okay, I'm pressing the door switch to mimic the door is closed. I'm locking it. Unlock. Oh my goodness. So ito, hindi gumagana ito. Pinalitan na ito guys. See? Hindi na ito yung original niya na door lock. Okay, so kung papansinin ninyo, nung nabuksan ko na yung aking door panel, nakita ko mayroon silang nilagay na panibagong actuator. Hindi naman yan talaga yung original na actuator ng sasakyan na ito. Yung original na actuator na sira, instead na palitan nila, ay binaypas nila at ginawan nila ng bagong actuator. Kaya naging tatlo na tuloy yung linya ng door locking system ng aking kotse. Di ba? Hindi ko alam guys, pero kung akong tatanungin, hindi ako preferred sa ganyan. So,
Aking hinangaan yung creativity ng electrician na gumawa niya noon, kung sino man siya. Well, he is very very maparaan, ano? Unfortunately, para sa akin, dapat kung ano yung sira, yun lang ang ayusin at palitan. Ang ginawa niya kasi binaypas niya, tapos ginawa niya ng paraan. Yun ang ayaw ko, yung ginagawan lang ng paraan, kasi that is tantamount to safety, ano? So, kung ano sanang design ng sasakyan, anong nakalagay doon na accessory, yun lang sana yung kanyang binago. Alright? So, ano na rin siguro, maganda na rin nasira ito at nang nadiscover ko kung anong nangyari dyan sa door panel na yan. No? So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung nilagay niya na additional actuator na nilagay niya, tapos tinanggal ko rin yung door lock mechanism. Alright? So, ganito ko nga siya ginawa. Pinutol nila yun. Tignan nyo. Okay, napakahirap tanggalin ng door lock mechanism, guys. So, pinagtatanggal lang lahat ng mga tornilyo dyan. And then, nahirapan akong bunutin yung door lock mechanism dyan sa door kasi it's my first time to, you know, buting-ting that. So, ang ginawa ko ay pinilit ko na lang na tanggalin yung door lock actuator. Pero, sa later part ng video na ito, na-realize ko na ang tamang paraan pala is ipadaan yung door lock mechanism doon sa pinakababa ng sa ilalim ng ng window guide pole. Ito. Kita niyo yung pole na yan. Diyan pala siya dinadaan. Okay, na-discover ko lang yan nung binabalik ko na yung door lock mechanism assembly. Okay, so kung gagawin niyo to, ang recommended ko lang ay tanggalin nyo lang yung mga tornilyo na nag-hold sa door lock mechanism, and then dahan-dahan hilain yung door lock mechanism or assembly pababa dun sa pinakababa na part ng door sa ilalim, and then dun nyo siya matatanggal, then tanggalin nyo siya dun sa ilalim na butas. Grabe.
tinanggal din. So basically I just pull this one out of the way forcibly because I can't remove this one. Anyway, I successfully removed the actuator and the door lock. Ayoko ng ganito guys, gusto ko yung kung anong nasa factory lumabas yung factory, ganun pa rin, kasi para pag nasira bibili ka lang ng spare part, shock agad siya, hindi yung ganito na ginagawa ng paraan. Tapos, palpak naman para pag nasira, gagawa na naman ng paraan. Ngayon, kukunik ko yung dati niyang actuator para makita ko kung ano ang problema niya. Bakit maya sira ba yung ring na actuator or okay. So connected na siya. Tingnan natin kung anong problema niya. Gumagalaw naman yung actuator pero hindi enough yung kanyang power, so try natin ayusin. Okay, I bought a replacement.
Okay, so kita nyo gumagana na, no? Kalahin mo pinalitan niya ng ibang actuator. Saan ba yun? Yan, no? Pinalitan niya ng ibang actuator. Kakandulo ko tuloy. At least ang maganda doon, hindi niya tinanggal yung original. So at least na-restore natin. Okay, so ito gagawin natin ay babalik natin yung actuator sa lugar niya. Challenge na naman ito, guys. So ito yung magiging style natin. So yung part na yun kasi kailangan nasa kabila nito, nitong window guide. So ang gagawin natin, yung actuator assembly, idadaan natin yan sa ilalim ng pole na ito. Hindi kasi mahirap kasi makita sa video, pero itong pole na to dito siya sa pagitan ng pin na yun at saka yung actuator assembly, dito siya yun lang naman. Then i-slide na natin yung actuator pataas dito until sa mag stay put siya dito. Okay, see, lumusot. Okay, so dito naman tayo. Sana makita ninyo. Itong part na to, guys. Itong part na yan, dapat pumasok siya dito sa may plastic na yan. Yan kasi yung control ng door latch. Yan yung control. Ito yung control ng door latch dun sa labas. Ito. Okay. So, lagyan natin. Hirap kasi may makita, guys. Ayan. Lapit na yun. Ayan. Okay. Ang wire na to wala siya. Alright.
Ayun. Yan. Okay. Kita niyo pumasok na, no? Okay, so we have here, you can see now that the latch is now properly in place. So what we're going to do is to put the retaining screws right here para hindi na siya mahulog. Alright, so pag-usapan naman natin to. So ito yung pinaglagyan nung nasira. See. So napansin ko yung plastic nito ay makunat. So hindi siya brittle, no. So pwede ko pa siyang ibalik. Ang gusto kong sabihin, guys, ito pwede ko pa siyang pakiputin ng ganyan. Yan. Tapos lagyan ko na lang ng powerful glue dito. Okay, so sa case natin, bulldog ang ilalagay ko. Saglit lang po, mga 3 seconds, okay na. Yan, so patigasin na lang muna natin ng ilang segundo, then ibabalik na natin mamaya.
Kasi yung child lock nito guys, sira na. So, nagawan ko na lang ng paraan para mag-stay put yung child lock niya. Kasi pag nakaganon, hindi mabubuksan yung door from the inside. So, ang ginawa ko, nilagyan ko na lang ganyan. Ayan. Okay, magana. So, kahit ilak mo yan. Pag nilak mo na yan, yan. So, buksan ko dito. Ayan, pwede na, di ba? Pero pagka yung child lock talagay dyan, kahit anong open mo dito sa loob, ano, kahit anong open mo dyan, wala, hindi yan magbubukas. So, kailangan yan, may sasanggal dapat dun sa para magbukas. See? Very nice, diba? Oh. Working well, yeah? Okay. So, natitira na lang ngayon ay balik yung door panels. I mean, yung door panel pala. Okay, so we're done. Okay, so tapos na. Try natin ngayon. Nice. See? It's now working, man. Unlock. Ayun, no? Very nice. Okay, so sana meron kayo natutunan sa video na ito. If you are not yet a subscriber, please subscribe and share this video to our Corolla 9 users. And if you want to buy the door lock actuator that I installed on this unit, the link is in the video's description below and in the comment section. Drive safely. This is Sir PJ. See you soon next video.